guys, magandang gabi nga pala sa inyo lahat. At muli, ako'y nagbabalik para mag-share ng mga ideya, mga knowledge patungkol dito sa ating mga motor. So pag-uusapan natin, ano nga ba yung mga dapat i-check kapag kukuha ka ng second hand na motor. So unang-una yung i-check, yung kalagayan ng makina. Tatlo yan sa kalagayan ng makina. Unang-una, tignan nyo yung ilalim. Kung may basag, kung may tumatagas na langis. So, may na-encounter ako na, ayun, ganda ng flarings, tapos paghawak ko doon sa ilalim ng makina, ang daming langis. So, may basag, pag-check ko may basag. Pagka ganun, medyo malaki yung gastos. Kaya, kung ako sa inyo, magdalawang isip na kayo kung bibili nyo o hindi pa. Pangalawa, kung nag-uusok na yung motor. So, pagka ganyan kasi nag-uusok na, may mga papalitan na kayong pyesa dyan. So, masakit sa ulo yan. Kasi, siyempre, yung pyesa, mahal. Tsaka, pangalawa yung labor. Pangatlo, Logitech. Logitech na makina. Yung tunog na makina. Kapag may naririnig kayo na kalampag, parang nangangalampag, parang kinakatok, parang ganyan yung tunog. Pag ganyan yung tunog, kung ako sa inyo, ginabilin kasi sobrang sakit talaga sa ulo niyan. So, unang-una, yung kalagayan ng makina. Kung may basag, kung may usok, kung may Logitech. So, yan. Yung unang-una. So, pangalawa, yung wiring system. Check natin yung mga ilaw. Siyempre, headlight, park light, brake light, signal light, push start, horn. No? So, dapat, kompleto lahat yan. No? Electrical system dapat maayos. So, pagka ganyan, okay na okay yan. Pangatlo, yung papel, yung mga dokumento, dapat kompleto. Siyempre, unang-una yung OR, CR. Pangalawa, yung deed of sale. Pangatlo, yung Xerox, copy ng ID, baliktaran sa isang bond paper, tapos 3 pirma. At dapat tugma yung OR, CR doon sa chassis number at engine number ng makina. Yung pang-apat, paanda rin yung motor. I-test drive nyo. Malalaman nyo naman yan pag nag-test drive kayo kapag malubak, tapos parang hindi kayo komportable, no? So, tapos kapag liliko, nahirapan. So, nasa inyo na yun kung bibilin nyo pa hindi. Kasi pagka ganun, possible na meron talaga kayong papalitan. Maraming case kapag hindi kayo komportable sa motor, mararamdaman nyo yan kayo mismo. So, yun lang. Kalagayan ng makina, electrical system, yung papel o dokumento, pang-apat yung test drive. So, dapat yung apat na yan, kompleto. So, sana meron kayong natutunan. Salamat nga pala sa mga sumusubaybay at sa lahat ng mga tumatangkilik sa ating video. At next time, magbablog tayo kung sakali kung may pagkakataon na baka may magpasama sa atin na bibili ng motor. Check ko actual. So, ibablog ko yun. Kaya, please subscribe ka na para lagi kayong updated pag may mga panibago tayong videos na mga i-upload. Hanggang sa muli, sana meron kayo natutunan. Maraming salamat.